yung mga dilawan eh. Pero itong mga DD sheets, sobrang super personal, below the belt na. Halata mo na talagang iniimbento na lang para manirang puri. Di ba? Ay, naku mga kaibigan, grabe to ng mga DD sheets na to. Kaya kung ako mga kaibigan, kung papipiliin ako kung sino ang magiging oposisyon, no? Mas pipiliin ko pa rin yung oposisyon ng dilawan, mga kaibigan. Mas para sa akin, mas maganda sila na maging oposisyon kaysa dito sa mga DD sheets na puro personalan ang alam. Ang totoo lang mga kaibigan, mga nire-raise ni Maharlika, pero puro personal eh. Meron pang sinasabi na, yung nagpapa-excite daw ng tinggil ni Lisa Smugs. May sinasabi siyang lalaki, nagpapa-excite daw ng tinggil ni Lisa Smugs. Kita niyo yung mga ganun. Mga kaibigan, never in the history ng oposisyon, no, ng mga dilawan, never pa akong nakarinig na meron silang mga ganyang nire-raise na issue about the Marcoses. Sabi ko nga sa inyo kung sa pagiging oposisyon, mas objective ang mga dilawan, mas maganda silang oposisyon. Kasi sa kanila, yung mga issue talaga, martial law, ill-gotten wealth issue, estate tax issue, yung mga ganon. Pagdating sa DD sheets, mga below the belt na mga personalan na mga halatang-halata mong talagang sinisira lang talaga yung karakter, yung pagkatao ng isang tao. Nakita niyo yun? Kumbaga sa mga kaibigan, dilawan, intellectual, yung kanilang pagiging opposition, intellectual, yung pagbanat. Pagdating sa DD sheets, biglang naging, apakabobo. Napakabobo. Ay, naku mga kaibigan, talaga naman. Ang mga DD sheet napaka-ignorante sa mga alibay nila. Baka yung nagsasabi na yan, wala namang alam sa issue, dada lang ng dada. Kaya tuloy nagmukhang tanga, humihingi pa ng ebidensya. Correct, no? Tama po kayo dyan, no? Mga ignorante at nag-aalibay talaga, no? Sabi kasi ng dilaw na ex ko na nabasa, mayroon daw silang class na wala yun sa DDS. Correct. Sa tingin ko nga mas may class talaga ang mga dilawan na opposition. Kasi kapag tumira sila, yung mga issue talaga martial law, ill-gotten wealth, yung estate tax, kumbaga nasa issue talaga ng isang opposition. Pagdating sa DDS, Lisa Smugs, mabaho ang hininga. Isa pa, yung sabi ni Maharlika, yung lalaki daw, nakalimutan ko yung binabanggit niyang lalaki na nagpapa-excite sa tinggil ni Lisa Smugs. Yung mga ganun. Anong klase yun mga kaibigan? Pagkatapos, kung ano-ano na talagang kababawan at kabobohan. Kaya sa totoo lang mga kaibigan, kung pipili ako ng oposisyon, Liberal Party na lang, yung mga dilawan na lang. Wag na yung mga DD sheets na yan kasi walang kwenta di ba? Sa totoo lang mga kaibigan, during the time na sumusuporta pa ako sa Uniteam pa ang sinusuportahan ko, at yung mga nire-rebuttal ko dito, yung mga issue na nire-raise ng mga dilawan. Alam niyo ba sa totoo lang mga kaibigan, during that time na yung mga dilawan ang nire-rebuttal ko, mas nagre-research pa ako. At talagang thorough research talaga ang ginagawa ko. Na yung nag-e-effort talaga ako mag-research mga kaibigan. Kasi yung mga issue na binabato nila, mga talagang yung mga real issue, tsaka talagang yung kailangan talaga ng utak. Kailangan gumana ang utak mo, kailangan pag-aralan mo para masagot mo yung mga issue na binabato nila. Pero ngayon, sa panahon ng DD sheets,
mo na kailangang mag-research. Kasi yung mga issue na kanilang binabato, walang kwenta. Kailangan mo lang ng common sense. Yun sa panahon ng DD Sheets, nung sila na yung mga nire-rebuttal ko, hindi na ako nagre-research, mga kaibigan. Common sense na lang ang ginagamit ko. Unlike sa panahon ng yung mga dilawan, nung sila pa ang palagi kong nire-rebuttal, nagre-research ako talaga every day. At talagang hinahanap ko yan. Minsan sumasakit na nga yung ulo ko para makita ko lang yung tamang dapat kong isagot. No? Ibig sabihin, yung mga dilawan, at least, intellectual. Merong class. Yung kanilang mga nire-raise, talagang mga issues. No? Unlike sa mga DD sheets, chismis. So, pag chismis ang kanilang mga nire-raise, hindi mo na kailangan mag-research. Kailangan mo na lang gamitin ang iyong common sense at ang iyong good judgment. Diba? So, sino ang mas may class? Yung dilawan na oposisyon o DD sheets? Kitang-kita natin ngayon na mas may class ang mga dilawan na oposisyon kaysa sa mga DD sheets na ang alam ay puro chismis. Tingnan nyo nga si Sasot, mga kaibigan. Tingnan nyo si Sasot. Ha? Tingnan nyo si Sasot. Itsura niya ngayon. Yung ganito niya, mga kaibigan, ang itim-itim ng ganito niya. Pagkatapos, parang hindi na siya nakakainom ng kanyang hormone. No? Yung iniinom niya para sa hormone niya. At yung features niya, parang bumabalik na yung kanyang pagiging Alan Troy. Samantalang nung hindi pa siya nag-anti-PBBM, mga kaibigan, kita mo yung aura niya, parang maganda siya, di ba? Parang maganda siya. Pero ngayon, nung nag-anti-PBBM na siya, mga kaibigan, tingnan yung itsura niya. Pumangit siya, mga kaibigan. At parang bumabalik yung kanyang dating itsura, yung pagiging Alan Troy. Tingnan, pansinin niyo si Sasot. Yun ang naging epekto sa kanya, doon sa kanyang, kasi yung budhi niya ngayon, puro maitim, no? Maitim ang kanyang budhi ngayon. Puro ang iniisip niya ngayon, kasiraan ng Pangulo, kasiraan ng administrasyon. Wala na siyang iniisip ngayon na iba na maganda, kundi puro kasiraan kung paano sisirain si Marcos, kung paano sisirain si F. Elisa, ang administrasyon. Kaya lumalabas ngayon sa itsura ng mukha niya, mga kaibigan. Pansinin niyo si Sasot. Pansinin niyo, mga kaibigan, nung hindi pa siya anti-PBBM. Maganda-ganda siya noon. Pero ngayon, tingnan niyo itsura niya. Wala na. Diba? Nagre-reflect. Kasi puro negative. Nagre-reflect na sa itsura niya yung kanyang puso, diba? Sabi naman sa Biblia yan, sa Bible, kung anong laman ng puso mo, mga kaibigan, no? Nagre-reflect yan sa katauhan mo. Kaya yan ang nangyayari sa kanya. Maria Cleofe Bongay Choi, sabi ni Bangaw Hitad, si PBBM daw, ipinapapisil ang itlog kay FL. Natural asawa yun. Nakita nyo na, mga kaibigan. Sabi ko sa inyo, di ba? Ang oposisyon, yung tunay na oposisyon ng dilawan, may class. At saka, yung mga nire-raise nilang issue, ay talagang yung pang matatalino. Kumbaga, talagang real issue na kailangan para masagot mo, kailangan mag-research ka, kailangan pag-aralan mo para masagot mo. Pero ang mga DD sheets, ay hindi ka na magre-research. Wala nang research kasi yung mga nire-raise nilang issue, puro chismis. Kailangan mo na lang common sense and good judgment para masagot mo sila. Yun nga sabi ko sa inyo, ang pagkakaiba ng dilawan na opposition at saka ng DD sheets. Kaya kung papipiliin ako, mas pipiliin ko na ang opposition. At least, kapag nag-rebuttal ka sa kanila, gagamitan mo pa ng utak. Pero ang DD sheets, wala na eh. Walwalan. Kasi nga, mga kaibigan, mga chismis ang kanilang nire-raise, di ba? So,
Maria Cleo, kita nyo na mga guys. Admin O, reach. ang pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Paano pa man karami ng mga taong sa iyo ay nagagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth.